Balita naman sa labas ng bansa, umapela si US President Donald Trump matapos harangin sa korte ang ipinatupad niyang travel ban. Samantala sa Iran, muling nagsagawa ng missile at radar exercises. Detalye ng kaganapan sa labas ng bansa mula sa ulat ni Juliet Carangyan. Mas tumindi ang away sa pagitan ni US President Donald Trump at ng hudikatura kasabay ng pag-apela ng Trump administration na baligtarin ang court ruling kaugnay sa travel ban sa 7 Muslim nations. Una rito ay sinabi ni Washington Federal Court Judge James Robart na itigil ang travel ban dahil hindi ito naayon sa konstitusyon. Buwelta naman ni Trump, ang naturang desisyon ay nangangahulugang pinapayagang makapasok ang maraming masasamang tao sa kanilang bansa. Ang executive order ni Trump ay nagdulot ng kaguluhan sa mga government agencies at sa korte na sinabayan pa ng kabi-kabila ang protesta. Ang immigration order ng Pangulo ay nagresulta rin ng pagkasibak kay Acting U.S. Attorney General Sally Yates matapos niyang itanggihan ang utos ni Trump. Ang US Customs naman, bago pa umapela sa ruling, ay pinayagan na ang mga bumibiyahe na may valid visa na makapasok sa Amerika. Kahapon ay tinanggap na ng ilang major airlines ang mga pasaherong galing sa 7 bansa na apektado ng travel ban sa Amerika. Nagsagawa ng missile at radar exercises ang Tehran kahapon. Ito'y sa kabila ng ibinigay na sanctions sa Iran ng Trump administration. Ang Revolutionary Guard Air Force ay nagsagawa ng defense exercises sa 35,000 square kilometers sa northern province ng Semnan. Noong Biyernes, tinawag ni US Defense Secretary James Mattis na pinakamalaking sponsor ng terorismo sa buong mundo ang Iran. Binigyan diin naman ni Mattis na hindi na sila magdaragdag ng US troops sa gitnang silangan, sa halip ay idineploy ang USS Cole warship sa Yemen bilang pagresponde rin sa ginawang pag-atake sa Saudi naval vessel kung saan ilang crew members ang namatay. Nagpahayag ang Saudi military spokesman na tinutulungan ng Iran ang South militia fighters sa iba't ibang bahagi ng Yemen. Iginiit naman ni Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif na hindi sila ang mangunguna ng isang di pagkakaunawaan at sa halip ay gagamitin lang daw nila ang kanilang sariling resources para depensahan ang kanilang bansa. Para sa PTV News, Juliet Carangyan.